Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang panahon kung paano naging number 1 ranked high school player si Lebron at kung paano nasira ang buhay ng then number 1 prospect dahil sa isang tira lamang. Si Lenny Cook ay isang high school basketball star na pinaniniwalaan dati bilang susunod na superstar sa NBA. Si Cook ay isang 6'6" guard na sinasabi ng madaming scouts na wala itong kahinaan sa dahilan na kaya nitong pumoste, may tira sa labas, magaling magdala ng bola at matindi kung sumalaksak sa pinta. Kaya naman taong 2001 nang si Lenny Cook ang naging number 1 ranked high school prospect sa buong Amerika at nasa likod niya lamang ang mga future NBA superstars LeBron James, Carmelo Anthony at Amar'e Stoudemire. At nakakabilib din ito mga kaibigan dahil si Lenny Cook nga ay isang junior pa lamang sa high school nang makuha niya ang titulo bilang ang pinakamagaling na high school basketball player sa buong Amerika. Taong 2000 nang manalo ng MVP sa ABCD Camp si Lenny Cook habang siya ay may average na 30 points and 15 rebounds per game. Ang ABCD Camp ay dinadaluhan ng mga pinakamagaling na high school basketball players sa buong Amerika, katulad na lamang nila Kobe Bryant, Derrick Rose, James Harden, Carmelo Anthony at LeBron James. Sa sumunod na taon, madaming taong umaasa na magiging dominante ang kanyang performance sa ABCD Camp bilang ang reigning MVP at hindi naman nabigo ang mga tao dito dahil tinalo nga niya ang kupunan ng future Hall of Famer Carmelo Anthony sa semifinals ng nasabing basketball camp at sa finals nga ay nagkaharap si LeBron James at si Lenny Cook. Sinapawan ni Lebron ang then number 1 high school player outscoring him 24-9 ngunit nasa huli ng laban ang pinakamatindi na nangyari. Ilang segundo na lamang ang natitira habang lamang ng dalawa ang koponan ni Cook nang biglang tumakbo si Lebron at pumukol ng 3 points at pumasok nga ito at talagang nagulat na lamang si Cook dito. At doon nga nagtatapos ang laban sa isang 3-point buzzer beater ni LeBron James at nasira ang kumpiyansa ni Lenny Cook sa kanyang sarili dahil dito. Ayon kay Sonny Vaccaro, ang tao sa likod ng pagpirma ni Jordan at ni Kobe sa malalaking sneaker companies at ang bida sa movie na Air, ito na daw ang naging simula ng pagbagsak ni Lenny Cook. Noong senior na ito ay napadalas na ang kanyang paglabas at pag-gimmick tuwing gabi kaya naman hindi siya nakakapasok sa eskwelahan na ikinaresulta ng kanyang pagkakasuspendido sa paglalaro ng basketball games dahil sa mga bagsak niya na grado. Ganito man ang nangyari ay may mga kolehiyo pa din na nag-aalok sa kanya ng scholarship. Ngunit nagdesisyon si Cook na hindi na siya magkokolehiyo at papasok na siya sa NBA. Sa mga workouts ay naging mayabang si Lenny Cook at madalas late kung dumating, kaya naman walang kahit ni isang NBA team ang kumuha sa kanya. Naglaro si Cook sa NBA D-League o ngayon mas kilala na natin bilang G-League. Hindi tumagal ang dating number 1 prospect sa dahilan na masyado daw itong pastar o malaki ang ulo. Naglaro siya sa iba't ibang liga kasama na nga dito ang PBA. Habang naglalaro sa ibang liga, si Cook ay nagtamo ng Achilles injury na ikinatapos ng kanyang career sa paglalaro ng basketball. Ngayon mga kaibigan, si Lenny Cook ay medyo mataba na at out of shape. Nagtrabaho siya bilang tagaluto at paminsan-minsan ay nagsasalita sa mga high school basketball players upang magbigay ng aral at hindi ito matulad sa kanya. Si Lenny Cook ay isang halimbawa na hindi gaanong mahal ang basketball subalit mahal ang mga bagay na kayang ibigay ng basketball sa kanya. May isang documentary film na binase sa kanyang buhay, pwede nyo itong isearch sa internet mga kaibigan. Naikwento na natin ito noon, subalit ibang-iba pa nga ang boses natin sa lumang video at pasensya din pala at wala tayong clips na pwedeng gamitin dahil sa copyright. Subalit pwede nyo ito isearch mga kaibigan sa YouTube. I-search nyo lamang si Lenny Cook at lalabas ang mga clips na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?